So right now, we're here at Ancient City. Pero hindi sa store yan datingin. Please, please. Sad. Don't look at me, I'm shy. Oh, maangat yung hairlines ko sa'yo, kuya. Alam nyo, mura pala doon. Doon ko na-realize, sana pala doon ako namili ng lahat-lahat. Kasi mura talaga doon. So this is day 3. We're going to Ancient City and Erawan Museum. Hey guys, so we're on our 3rd day and we're now heading to the Ancient City. I'm taking a Grab going there, and time check, it's 10 a.m. here in Thailand. For day 3, ito yung aking itinerary. We'll be going to Ancient City, Erawan Museum, Gumps Ari, and Chatuchak Market. This will be all DIY, so commute tayo today. Yung Ancient City is almost an hour away from where I stay kapag nakasasakyan ka. Pwede rin naman mag-train pero syempre maraming lakad tsaka lilipat pa ata ng train. And of course, longer travel time. Sobrang pagod ko from yesterday, so I decided na mag-grab na lang and I paid 347 baht. Meron ding option kay Klook na may kasama ng shared transfer. Hindi lang yun yung nabuko kasi akala ko makakapag-train ako. Tinamad, so napamahal tayo. So we finally arrived in Ancient City and we're heading to Ticket Collection. Ticket Collection. Kasi sila. Saan ba yung ticket? Sakit ng katawan ko from yesterday, pero kailangan natin mag-tour dahil sayang yung araw. Hindi ako ma-detect nung on. Di ba ako tao? So, online booking, counter 5 to 8. Ay, online booking tayo. Hello? Morning. So, eto yung booking ko sa Klook. I paid 1,061 pesos for Ancient City and Erawan Museum. Yeah, recommendation is a popular. Popular. Yes. If you would like to buy some food, number 10 is the market, and 100 Thai buffet restaurant. Very big. Yes. For the golf cart, you buy, or the bicycle, you go straight and then turn right. Contact the total in front in this building. And then for the Erawan Museum, it's not in here. Yeah. You have to go there before 5:30. Before 5:30. Thank you so much. Ito yung mapa nila, oh. Sobrang laki. Wait. This is the map. Sobrang lawak ng lugar na to. Ang target ko dito maka 3 hours or 4 hours in max. Kasi pupunta pa tayo ng Erawan. Saan daw yun? Yan, di kasi nakikinig eh. Ayun, magre-rent tayo ng golf cart or e-bike. Kasi hindi kaya ng by walk to. Dahil sobrang laki nga niya. So, ayun yung doon ka mag-baborrow ng e-golf cart. Yan, dito. Pwede ka rin mag-rent ng Thai costume. So, andito na tayo sa Ancient City. Pinatry sa akin, hindi ka pwedeng mag-rent ng golf cart kapag hindi ka marunong mag-drive. Pwede kahit walang license, iwan mo yung passport mo, pero kailangan marunong ka talaga mag-drive. Yung e-bike naman, pinatesting sa akin, pero nahirapan kasi ako dahil nakadress ako. So, bike lang yung pwede sa akin. So, tiis ganda tayo. Good luck. So, ibabike ko tong buong Ancient City.
ng nakadress. At ang init, day. Good luck. Ito pala yung direct rates nila. Nakuha ko to from their website. And I can see na mas mura talaga sa Klook tapos may discount pa. Ito naman yung mga rental rates ng bike, e-bike, tsaka yung golf cart nila. Hey guys, right now we're here at Ancient City. So, isa tong napakalaking outdoor museum. So, as you can see here on this side, makikita niya meron dyang temple or castle na sobrang ganda. And actually, sobrang dami pang magandang puntahan dito sa Ancient City. Pero, tip ko lang sa mga pupunta rito, lalo na kung hindi kayo marunong mag-drive, better na may kasama kayong marunong mag-drive. Kasi yung mga choices lang na pwede nyong sakyan dito is golf cart, which is required na marunong kayo mag-drive or may driver's license kayo. Kung wala naman, pwede rin as long as marunong kayo mag-drive. Kailangan talaga marunong mag-drive kasi hindi nila kayo papayagan at all. Second option is yung e-bike, pero kailangan marunong din kayo mag-e-bike, of course. Pinatry sa akin yung e-bike. Unfortunately, hindi ako pinayagan kasi yung ginagamit ko nun is nagamit ko yung ako pang stop kasi nakadress ako, as you can see. Nagdress kasi ako, so nahirapan ako talaga. Kaya hindi ako inalaw na mag-e-bike. So, ang option ko lang is bike lang talaga. So, ayun lang. Dahil sobrang laki ng area na to, ang hirap mag-bike. Ang init pa. Tignan nyo naman, tirik yung araw. So, kung kung ako sa inyo, kailangan talaga merong marunong mag-drive pag pumunta kayo rito. And also, another option pala, kasi ito, binuko siya sa Klook. Ticket lang siya here. Admission ticket dito sa Ancient City, package siya with Erawan Museum. And meron silang option na may kasamang transfers na may pick-up point going here to Ancient City. Pero yung mismong pag-ikot-ikot dito around Ancient City, hindi siya kasama. So, ayun lang. Sana Klook, magkaroon kayo ng ganong package na may kasamang driver na iikot dito sa Ancient City. Kasi kahapon, yung mga kasama ko sa tour, meron silang nakuhang tour dun sa travel agency din na nag-assist sa amin yesterday. Yung tour na yun, kasama na yung transport from their hotel, going dito sa Ancient City, tapos meron pa yung kasamang driver na mag-a-assist sa kanila sa loob, kasama na talagang iikot. Tsaka yung napansin ko dito, yung mga tours ngayon, yung mga group na pumupunta dito, nakabus sila. So, hindi ko alam, yung iba din nakasasakyan. So, hindi ko alam kung pwede ba yun. Pero I think yes, nakakaikot kasi sila eh. Parang dinadrop sila, tapos magpo-photo sila. So, ayun, sana may ganong option si Klook. Pero kung wala pa man, wala pang option, kung nag-iisa kayo, solo traveler like me, or hindi kayo marunong mag-drive, I suggest kumuha kayo ng ganong klaseng tour para hindi kayo ma-hassle or ma-stress. Dahil aura-aurahan ang lola nyo, yung pala magbabike tayo sa katirikan ng araw, tapos sobrang lawak pa ng Ancient City. So, good luck talaga sa atin. Pagod na pagod tayo mamaya. Pero, I don't think na maiikot ko yung buong area kasi sobrang nakakapagod and mainit, and pupunta pa tayo sa Erawan Museum. Kaya kung ano na lang yung mapuntahan ko, yun na lang, and then babalik na lang siguro tayo dito sa Ancient City. But definitely, this is a must. Kailangan nyo talaga itong puntahan dahil andito na lahat, and parang sulit yung ticket niya dahil yung mga miniature ba yung tawag doon, or yung mga temples nila or castle, hindi siya parang ginawa lang for the sake na parang mini or miniature siya. Talagang apakaganda, talagang parang legit na same as castle. Kasi kahapon pumunta kami sa ibang mga castle or sikat na mga castles dito sa Thailand. Pero eto, nakikita ko right in front of my eyes. Sobrang ganda. As in parang same lang. So kung ako sa inyo, kung gusto nyong malibot halos buong Thailand, kasi nandito yung mga parang tourist spots or yung parang mga pinupuntahan talaga sa buong Thailand, parang pinagsama-sama na nila dito sa Ancient City. Kaya kung ako sa inyo, punta na kayo dito sa Ancient City. Meron din pala silang tram dito or parang shuttle. Pero may oras lang siya, tsaka meron lang certain spots na nagda-drop siya. And matagal pa yung alis ng tram pagdating ko. Kaya I decided na mag-rent na lang talaga ng bike at ilaban to.
Well, wrong move siya for me dahil ako talaga yung taong pag nainita, nadidrain talaga. So, hindi na ako pumasok sa mga temples at in-enjoy ko na lang yung view outside. And syempre, tamang aura lang na para bang hindi nainitan at napawisan sa pagbabike. So, kung may plan kayong umaura, I really don't recommend na magbike kayo lalo na sa katirikan ng araw. Ayun, sana matuto kayo from my mistakes. My mistakes? At this point, pag ganyan-ganyan lang ako pero ang sakit na ng ulo ko so I decided na bumalik na. Ito na kinaya. Pabili na ako ng buko. Kaya hindi ko na talaga kaya. 80 baht yung buko nila dito. Ayun yung bag. Eto, hindi ko sure kung ano to. Katapat lang to nung pinagbilhan ko ng buko. Then, etong next na mga ipapakita ko, ito yung mga nadaanan ko lang pabalik dun sa ticket booth or ticket area. Ang ganda nito pero wala na talaga ako sa wish yung mag-ikot-ikot dahil nga sobrang init. Di bale next time babalikan kita, let's manifest. Manifest? So, ayun lang yung napuntahan natin today. Dahil nga nakabike tayo and nakadress pa ako. Ang init pa, so hindi ko na din talaga kaya. Pupunta na lang ako ng Erawan Museum. Sana doon, I think covered naman yun. So sana doon, malamig, please, please. Gusto ko lang ng malamig. Eto naman, malapit na siya sa exit, so nag-photo na lang din ako and nag-video. Mga pa ganitong lakad para may pang reels tayo tapos lalagyan natin ng sounds na V-A-C-A-T-I-O-N char. Yung totoo, parang nanghinayang ako sa mga binayad ko dahil konti nga lang yung napuntahan ko. So, sinulit-sulit ko na yung pag-video dito since malapit na to sa exit. So, nakabalik na ako dito sa bilihan ng ticket. Nabalik ko na yung bike. Kunin ko na lang ang ID ko. Tapos nakita ko kasi kanina may mga parang mga tuk-tuk. Tapos tinanong ko sila kung magkano. Sabi nila free daw sila mag-drop pero one stop only. Kung alam ko lang na may libre palang ganun, hindi na ako nag-rent ng bike. Kasi sobrang init talaga. Grabe. Kaya kung sa mga hindi nakakaalam, kung hindi naman kayo after dun sa madaming pupuntahan. Actually, merong yung napuntahan ko, maganda naman siya. Pwedeng dun na lang kayo mag-stop or mamili na lang kayo kung saan kayo magpapastop. Kasi free lang naman eh. Yun lang. So, sana alam ko siya ng maaga-aga pa. Sad. Punta na tayo ng Erawan Museum. Nag-grab lang ako papunta doon. Yung grab from Ancient City to Erawan is 128 baht. Parang mga 15 to 20 minutes ride din yun from Ancient City. Not sure lang gaano katagal pag nag-train going here. Thank you. Kunin ko muna yung ticket ko here. Nag-book ako. Kasama to dun sa binook ko sa Klook sa Ancient City. So, claim muna tayo ng ticket natin. Sawadika. Online. Online behind the coffee shop. Oh, behind the coffee shop. Thank you. O, dun daw tayo sa behind the coffee shop. Naninigas yung mga legs ko. So, dito tayo sa online. Online. Thank you.
Okay na, may ticket na tayo. Let's go. So, pag pumunta kayo dito, pwede kayong mag-offer. Meron sila ditong devotional offerings, 99 baht. Ganito siya, oh. Flowers and incense. Ayan. Ayun, no, piniprepare nila. Bago tayo umikot. Palamig muna tayo sa dahil sobrang init. Sana lumilim. So this is the Erawan Museum. Ang nalaman ko lang is yung Erawan is the elephant, and kung mapapansin nyo, yung elephant is three-headed. Traditionally daw, Erawan has 33 heads, but for aesthetic reasons, for this museum, ginawa siyang 3 heads. Well, that information is from Google dahil wala naman talagang tour guide na nag-a-assist sa akin here, so Google lang tayo. Medyo madami rin yung turista nung time na nagpunta ako, so nag-shoot na lang ako from different angles until mabawasan yung tao para makuha ko yung perfect shot. Perfect shot? Ito yung shot na sinasabi ko, akala nyo walang tao, ang daming nanonood sa akin yan. Thank you po for patiently waiting. Tinodo ko na nga dahil hindi naman nila ako kilala, Ems. O, diba, feel na feel niya. Tama ka na dyan, be, alis ka na dyan. After nyan, umalis na rin ako. Mas kita pala yung 3 heads sa labas. Papunta na ako niyan ng Gumps Ari. Nag-book lang ako ng Grab going there. I paid 246 baht. Medyo malayo-layo rin siya from Erawan Museum, pero yung biyahe mga 30 minutes lang kasi parang dumaan kami sa expressway. So we're here dito sa Camp Ari. Para lang siyang isang building or mini na parang center or building na aesthetic. Ayan siya. Ayan niya. Cute, diba? Sa tapat niya, meron to Tong Cafe. Meron sila dito nung parang rainbow crossing sa Taiwan, and yung mga stores dito is very Instagrammable. So syempre, sulitin natin ang pamasahe at tamang picture-picture lang. Meron ditong Hello Kitty. Kano kaya siya? Bibili ako. Oh my God, yung cute. So, tour ko kayo ng konti dito sa Gumps Ari. Ayan yung itsura niya from second floor. Bali, 2 floors lang siya. Tapos, may iba-ibang shop siya na very Instagrammable. So, kung fan ka ng mga ganon, pumunta ka rito sa Gumps Ari. Don't tell mama. So cute. Ang cute dito kasi may mga photo booth sila na ganyan. Tapos ganyan yung kalalabasan na. Can you see myself there? Yes. When I capture start, you can see your pose on the screen, and don't forget to look at the camera. But if I didn't capture start, you can see yourself on the camera first. Okay. Don't start yet. Thank you. I'll go. Yeah. Good luck, break. Don't look at me, I'm shy. Harder than I thought. Okay, let's start. So bright. Boobs, bulag. Ready? Start.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. You can see a little bit before me. 3, 2, 1. Camera. Okay. Photo and the camera. Thank you. It's okay. It's not bad for the first time. Not bad for the first time. Thank you. My first time is cut my hair on a pair. Yeah. When I take this, see you didn't see my. This is hard. Parang mas nahirapan ako mag-English. Can I sit first? Oh, it's okay. Oh, for the So, try tayo nito. Para naman maiba naman, di ba? Thank you so much. This is my second time riding a tuk-tuk. I'm going to Chatuchak Market. Galing ako dun sa Gumps Ari. And so far, wala pa ako nabubok ng MoveMe. Hindi niya nakikita yung pin. So, nangongontrata talaga yung mga tuk-tuk dito. Make sure lang na magtatanong kayo sa mga locals kung magkano roughly yung china-charge dapat. So, sabi sa akin ng mga babae doon kanina sa Gumps Ari, 100 lang daw. Around 100 going to Chatuchak. So, pumayag naman si Kuya. And, pupunta na tayo doon. Scary. Matakot. Oh, better. O, di ba? Binigyan pa ako ng pailaw ni Kuya. Kahit nililipad naman yung bangs ko. Parang Fast and the Furious si Kuya. Yan yung mga atake nila dito. Nakakatakot. Kung duwag ka, tamang dasal na lang. Fast and the Furious ang atake ni Kuya. Grabe. Uy! Malapit. Maangat yung hairline ko sa'yo, Kuya. Uy. O, diba? Oh. So, doon tayo binaba ni Kuya. Doon pa tayo galing. Dito yung kasi yung tawiran. Going to doon sa Chatuchak Market sa kabila. Ayan siya. Nantay lang natin mag-stop. Ayan. Ito yung Chatuchak Weekend Market. Sobrang laki kasi pala nito. Ayan. Dito tayo sa gate 29 papasok. Dito yung vlog na sikat na pagkain. Tingnan niyo. Yan siya, oh. Kita ko yan, eh. Ang cute. Alam niyo, ang random ng mga lugar dito, ah. May mga damit, tapos biglang may bar. Ang mga arts, yung mga damit, ang gaganda. Hindi dito yung mga usual na, pasalubong. Pero magaganda yung mga damit. Dito sa area na napasukan ko. Ang gaganda ng mga items dito. Kakaiba. Pero hindi ko pa siguro napupuntahan yung ibang side. Hala, may mga nagpo-close na. Huwag kayong magsara. Hindi pa ako makakabili. Ingit ako sa mga bata. One, which one is best? Coca-Cola? Yeah. Okay. Okay, Coca-Cola. This one. Cute. I feel like
你吧，这条你吧。冰哦。 Frozen cola. Ice candy. Wala mo ko lang. Oh no. Sugo lang. Umulan bigla. Kainis. Ayan. Kung anong ininit kanina, siya namang lakas ng ulan ngayon. Grabe. Nakabili na ako ng payong, pero sana tumigil na yung ulan. Hindi ko alam paano ko uuwi nito. Dito tayo magdi-dinner today. 往过来，姐，你弄的，干活了，姐。理解了。 Ayan, finally dumating na yung pagkain natin. Let's eat. Gutom na ako. Ang tagal kong inantay to. Siguro mga isang oras pa. O baka OA lang. Pero gutom na kasi ako. Tapos ang tagal na. Dami kasing kumakain. Tapos maliit lang yung area nila. Tapos marami pa silang parang order. Okay, let's eat. Kakain tayo pero kailangan nakasukbit yung bag bilang okay. Ano natin. Sana hindi ganun kaanghang no. Kasi baka matrigger ang ating anghang. Ay, hindi naman ganun ang anghang. Pero, sarap. Winner. Meron pang mga crab. Gusto ko sanang i-try yung fried rice, kaso maramihan lang. Isang size lang sila pati itong tom yum. So, pinili ko na lang between tom yum or ito. Between tom yum or yung fried rice. Ito na lang. Ito nyo yan. Yung sabaw niya, yung lasa niya, lasang shrimp na maanghang, na may konting asin, may konting sweetness din. Masarap. Ang palalasa ng tom yum. Hindi na masarap yung kanin nila dito. Parang NFA charis. Pero yung soup, winner. Tignan nyo naman kung gaano kalaki yung shrimp, oh. Parang 4 na malaking shrimp. Siya. Tapos creamy to eh. Nilalagyan kasi yata nila ng gatas. Parang nakita ko may carnation. Sa mga beseselan sa lugar ng kakainan, yun lang baka hindi nyo mabetan kasi nga ano lang siya, sa market siya. Actually itong market na to, mix naman siya ng may maayos na kainan, may parang ano, palengke, ganyan. Ito parang palengke kainan style. So ano, nasa gilid talaga kayo kakain. Buti nga meron dito space sa loob nila. Kasi yung labas nila puno na ng kumakain. May mga gulay din siya. Pero hindi ko alam kung anong gulay ba itong mga to.
Tikman natin. Busog na ako. Kaya naghahanap ako ng maliliit na serving lang. Kaso dito, laging isa lang yung size. Walang pang-isahan nila. Ang dami rin. Actually, ito yung first meal ko for the day. Ewan ko ba, hindi ako nagugutom sa umaga. Ba't ganyan? After dinner, naglakad lang ako ng konti and bumili ng konting pasalubong. And then, umuwi na ako kasi natatakot ako na baka umulan ulit. So yan, tonight is my last night. Tonight is yung last night dito sa Bangkok. So, maaga yung flight natin bukas. Meron tayong layover sa Singapore na 10 hours. So, mag-iikot muna tayo doon. And before that, samahan niyo akong mag-pack or buksan or papakita ko sa inyo lahat ng mga nabili ko dito sa Bangkok. By the way, papunta pala dito, hindi ako nag-add ng baggage. Pero sa pagbalik mo kung mag-add ako ng baggage, kasi nga ang dami kong pinamili. And yung papunta ko kasi dito is 10 kg and 10 kg lang yung free sa akin na hand carry. So ngayon, mag-a-add ako ng check-in. Yun lang pala, i-share ko lang. Nag-book ako through, nag-book ako through AirMove app. And ang hassle pala kasi nag-try akong mag-add ng baggage through the AirMove app kasi doon nga ako nag-book. Pero yung airline na na-book ko, papunta is Cebu Pacific, pabalik naman is Scoot. First time ko magta-travel or sasakay kay Scoot. So, yung ginawa ko nung una, chinek ko yung booking ko. After ma-confirm ng booking kay AirMove app, chinek ko sa Cebu Pacific. Tapos, wala doon yung booking ko. So, medyo kinabahan ako. Nag-reach out pa ako sa customer service ni Cebu Pacific. Tapos, hindi nila makita yung booking ko. Hindi daw nila pwedeng i-confirm kasi doon sa third party daw ako nag-book. Mag-reach out daw ako sa third party app na pinagbukan ko. Tapos, ayun. After a while, sabi ko nga, baka pwede nila akong ma-help, i-check yung booking ko kasi hindi daw nagmamatch yung email address na binibigay ko versus dun sa nasa system nila. So, hindi ko alam kung paano binubook ni AirMove yun kay Cebu Pacific. I'm not familiar or hindi ako knowledgeable sa mga ganung bagay. Kasi first time ko mag-book sa third-party app, tapos ganun pa. So, nahanap na nila kasi hiningan nila ako ng passport, ganyan, ng iba-ibang details to confirm na ako talaga yung tao na yon. So, na-confirm naman nila, kinonfirm naman nila sa akin yun na nakabook na ako and all, ganyan. Pero in case na gusto ko mag-add ng luggage, hindi pwede sa kanila. I mean, kapag mag-add ako ng luggage sa airport na mismo, or i-contactin ko daw yung AirMove app or something like that. Hindi ko naman kailangan ng additional baggage papunta, so okay lang. So next, kay Scoot naman, nakalagay kasi dun sa booking confirmation ni AirMove app, nakalagay doon na i-check daw yung flight doon sa mga website ng airlines. Check ko naman sa website ni Scoot, hindi ko rin makita yung booking ko for some reason. So, nag-reach out ako dahil praning ako dahil first time ko nga lang, di ba? So, chinek ko naman siya kay Scoot na customer service. Ganun din sa kanila. Nung una, sabi nga nila sa third party daw ako nag-book, ganyan. So, nag-provide lang ako ng information ko kagaya kay Cebu Pacific. And then, kinonfirm nila na nakabook naman ako ng flight. Yun nga lang, nung nag-asa ko kasi nga, in-expect ko na marami akong dadalhin pa uwi. So, kailangan ko ng additional baggage. Sabi nila, kailangan ko daw mag-connect kay AirMove app since doon ako nag-book. Ngayon, tiyak ko naman kay AirMove app, paano mag-a-add ng baggage? Meron silang option doon like add baggage, pero idadirect ka rin niya sa CS. Sobrang hassle. Like, mag-aantay ka para lang makontak ka ng CS, tapos after nung makontak ka nung CS nila, nung live agent, mag-aantay ka pa nun ng queue mo
apakatagal. Tapos, pagka nandun na, hindi pa rin pala nila masasagot yung question mo, like magpa-add ng luggage. Ko-contact pa daw sila dun sa airline kung possible, kung magkano yung rate. Like, wala kayong rates? Like, wala kayong, hindi ko alam. Please let me know po in the comment section. Turuan nyo po ako. Pero, sobrang hassle lang ng experience ko. So, lesson learned. Next time, diretso na ako magbubook kung saan man flight, kung saan man airline ko gusto magbook. Kasi gusto ko lang, nakita ko kasi yung flight na yon, Cebu Pacific yung papunta, tapos pa West Coast, tapos may layover to Singapore. So, tapos mas mura siya compared to yung ibang flights na parehas lang na airline. So, dahil Dora the Explorer tayo, so, tinry ko lang, 'di ba, for now. And yun nga, at least may natutunan din naman tayo for this travel. Anyway, ang daming chika. So, ito yung lahat ng mga napamili ko. Ito, mukhang konti lang siya. Samahan nyo kung ayusin ito at ipapakita ko din sa inyo kung ano yung mga napamili ko dito sa Bangkok. Anyway, ito yung luggage na nabili ko. Ayan, oh. Naghanap ako ng luggage sa Platinum Mall, pero yung maliit, yung mga 20 inches lang na luggage, mga nasa 1,000 something na. And hindi ako bumili nun kasi nag-iisip pa ako, kasi baka sabi ko makabili pa ako somewhere or makadaan pa ako sa mall, ganyan. Kahapon sa Icon Siam, meron sana dong magandang brand na 20 inches, 1,500 lang. Kaso biglang out of stock na daw. And buti na lang nung nagpunta ako sa Big C Supermarket, eto, nakabili na ako nito. Yung brand niya is, ano ba to? Besico. I'm not sure with the brand, pero sa mall naman siya, and tinesting naman ni Kuya dun kahapon. Ganun niya. Sabi dito, 3.6 kg lightweight, ABS plus PC durable material, 360 spinner wheels, anti-slit zipper. So, meron din siyang lock dito. First day, pumunta ako ng Decembers tsaka ng Platinum Mall. Pero sa Decembers lang ako nakabili. Ito yung nabili ko. Pantulog siya. Ang cute. Yan, papakita ko sa inyo. Live selling yan. Ang cute kasi may melody. Kaya ako binili. Tapos, this is 200 baht. Terno na siya. Tapos, nung nagpunta ako sa Platinum, mas mahal. Hindi ko alam pero ito yung nakita ko. Sa Decembers, ang daming maganda. Yung mga nakikita mong nagla-live na mga online seller, doon pala sila, doon pala ang kanilang lungga. Ang dami ko nakikita doon na namimili. Pero, guys, kung mas mahal yung tinda nila, syempre isipin nyo naman yung pagod nilang pumunta doon, mag-live, mamili, yung effort nila, tsaka yung, girl, hindi basta-basta yung presyo ng pagdala ng item sa Pilipinas, ha. So, kung namamahalan kayo sa online selling and kung gusto nyong bumili ng mga ganito sa online sellers, go nyo na yan kasi hindi na kayo mahihirapan, hindi naman kayo nag-effort, diba? Pero kung nandito kayo sa Bangkok, kung pupunta kayo ng Bangkok, punta na rin kayo ng Decembers. Ang ganda dun, daming maganda, tapos mura pa. Next naman na pinamilhan ko is yung 100 baht store. Sa tapat lang siya naman ng Decembers. Tapos doon, alam nyo, mura pala doon. Doon ko na-realize, sana pala doon ako namili ng lahat-lahat. Kasi mura talaga doon. Like itong poison na to, nakita ko to kahapon sa Big C. Mga around 140 isang ganito. Pero doon sa isang ganito 140 baht. Pero doon sa 100 baht, 100 baht din to. Ilan to? 2, 4, 6. 6 na siya. So, ayun, mas mura doon. Pati itong binili ko na isa pa, itong Prickly Heat na snake brand. Mas mura din to sa 100 baht. Kasi, ano yata to? 100 baht yata to, 6 na. Itong best-selling to dito, ito yung gold 24K anti-melasma whitening
3 for 100. So, 100, 100, 100. So, yun yung pinamili natin sa Big C. After nun, saan ba ako nagpunta? After nun, punta na ako nung gabi sa Chinatown. Wala naman akong nabili dun na pasalubong. Kumain lang ako and then pumunta ako sa Talatnoy. And then second day, meron tayong half-day free city tour na nagpunta kami sa pangalan nito, sa Gems Gallery. Ayan, pumunta kami sa Gems Gallery. Ito yung legit daw na mga gemstones talaga, and meron talaga sila, may video presentation pala sila doon. Pinapakita nila kung paano nila ginagawa yung mga gems, paano yun nakukuha, paano yung process and all. Tapos pagpasok doon, may makikita pa kayo na may part doon pupuk-puk-puk pa yung mga tao. Talagang yung unang pasok, yung mga mamahalin talaga na gemstones, yung gold setting, silver setting, pinakamura daw doon is 10,000 baht. So, siguro mga 17,000 pesos. Wala tayong pambili nun. So, nag-move tayo doon sa ibang setting, hindi gold and hindi silver, hindi white gold na setting. Doon lang tayo sa normal, hindi normal, yung parang mga non-tarnish lang. Ito yung nabili ko na earrings. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. O baka sabihin nyo, meron naman yan dito sa Pilipinas. Syempre, iba pa din yung galing ng Thailand. Tsaka, pasalubong natin to kay Mudra Hills. Ayan. Ganda kaya. And yung gemstone nito, ito ay jade. Yung jade is nagsisimbolize ng wealth, health, and success. Basta success, pat ganun. So, dun ako after sa mga meaning ng mga stones. Yung next naman na nabili natin, ito pa, isa pa, is another jade. Tapos, sing-sing naman siya. For health din kasi to. Maganda kasi to for itong gemstone na to. Nag-symbolize for health. Ayan, no. Ayan, yung jade ring. Ayan, no. Ito na ilalabas, So, ayan yung mga napamili natin from Gems Gallery. Tapos, nagbibigay talaga sila ng ganito, ng receipt. Tapos, kalagay dito is ISO 9001 2015 certified. So, certified daw talaga tong Gems Gallery na to. And, so, ayun. After nun, nagpunta naman kami sa Big B. So, ano yun? Ano ba itong? Punta kami sa Big B. So, Big B is mga bee, honey. So, ito na yung major budol ko dito sa Bangkok. Kasi, in-explain sa amin doon talaga yung kung paano nila kinukuha tong mga honey na to and yung mga benefits ng mga honey na to. So, ito ay ito yung honey nila. Pinatikim kasi nila sa amin yung honey, water with honey lang, honey water. Grabe, sobrang sarap. Tapos, hindi ko alam bumibili rin naman ako ng honey dito sa Pilipinas. Bumibili rin naman ako ng honey sa Pilipinas. Pero, may kakaiba dun sa honey. Ang sarap talaga. And, alam naman natin na maraming benefits yung honey. Tapos, in-explain pa nila na yung kung paano nila to kinukuha and all. And, ito yung medyo mahal. May mga pa-free sila. So, ang ginawa namin ng mga kasama ko, thank you sa mga momshies ko na kasama ko sa tour. Mga bago ko, newfound friends na nakasama ko sa tour yesterday. Ang ginawa namin kasi kunwari, buy 5, get yung free na maliit na worth 350. So, 350 baht. And ito kasi is 650 baht ang isang ganito. And 600 grams yata to, 600 grams. Pero, ang sarap talaga, promise. Kaya napabili rin talaga ako.
And then, kumuha rin na kami nitong propolis. Ayan. Ito naman kasi hindi mo talaga siya mabibili sa market, sa labas. Ito is natural antibiotics. Kung meron kang ulcer, ano ba yan? Wait. Basahin natin. Basta, this is a natural antibiotic. Pwede for ulcer, eczema, acne, tooth abscess, stomach and intestine disorder, fever, cold and throat infection, high cholesterol and other health purpose. Tapos, yung pinaka-importante doon, dahil natural antibiotic nga siya, so free siya from side effect. 650 baht ang isa nito. Tapos, suggested nila is, inumin mo to daily, dilute ka ng 5 to 6 drops sa tubig 2 times daily. So, sa gabi tsaka sa umaga. Ganun daw. So, pagka may tooth abscess naman daw, diretso na daw lalagyan. So, parang droplets kasi to or something. So, ayan siya. Hindi lang maganda yung lasa niya, pero kasi inuubo ako, kaya kumuha ako nito, saka meron akong stomach and intestine disorder, so kailangan natin yan. So, ayan yung major budol ko. Overall, basta mga naka 2,100 ako. Ganyan lang. Tapos, paglabas namin doon, meron silang mga pa-free taste. So, ito naman siya, mga rice crackers. 120 baht naman yung isa nito. Yung flavor niya is itong tom yum. Ito yung best seller nila. Masarap siya. Lasa ka naman siyang tom yum. After nung Big B, nung hapon, nung gabi, pumunta ka ng Icon Siam. Tapos, wala akong masyadong napamili sa Icon Siam kasi mga branded yung mga mamahaling brands yung nandun sa mall na yon. And nakakita lang ako ng Watsons kahapon doon. So, nakapamili rin tayo sa Watsons. Ito nga ang ating resibo. Ayan, yung mga share ko na lang mga napamili ko. Itong collagen gummies. Ayan. Meron din tayong nabiling mga lip oil. Ito naman, bumili pala ako nito nung dun sa 100 baht store. Yun pala yung kulang dun sa kanina. Ginagamit ko na kasi siya. Maganda siya, guys. Sassy yung brand niya. Super oil control. Maganda siya sa mukha. And then, ito kasi, ginagamit ko talaga to. And yung binibili ko lang kasi is yung nakasachet. Kaya bumili na ako ng malaki. 220 baht ata to. And yung skin tone ko, or yung shade ko dito is yung light beige, number 1. Tapos, itong, naghahanap ako ng Catidol na lip mask na parang Laneige. Pero hindi ko talaga mahanap. Wala akong mahanap. So, eto lang yung nabili ko. Sabi naman ng taga Watsons, bestseller daw to. Bestseller. Shiny Bear Lip Moist. And then, ito, grabe. Alam niyo ba, nag-iisang stock na lang to. Ito kasi yung ginamit kay Lisa nung Rumampa. Basta sa isang event niya with Bulgari, ito yung gamit na, basta ito yung gamit sa lips niya. Filler Lip Booster in the shade of Queendom number 11. Ayan. So, last na tong piece na to kahapon. Grabe. Buti nakabili pa tayo. Siyempre, Lisa yan. And then, ito naman yung Catidol na pangkilay lang, pasalubong natin. Yan, mga pangkilay. Mga collagen lang din to. Medyo madami akong binili na collagen gummies kasi syempre pasalubong natin yan sa ating mga lovely momshies dahil kailangan nila ng collagen. Ito yung mga napamili ko. Para akong nag-grocery kahapon sa... Well, grocery naman kasi siya. So, wala lang. Nakakatawa lang kasi para ako nag-regular grocery dun. Puro chichirya. Ayan, Lace. Na yung flavor niya is... Hindi ko maintindihan kasi naka-tie siya. Pero may nakita kasi akong chili tapos parang may lime. So, baka... Feeling ko masarap to. So, kumuha lang ako niyan.
And ito daw yung best seller sa mga turista. Syempre, yung salted egg. Kumuha ako nung original. Tapos kumuha rin ako nung spicy. And ito, ewan ko kung ano nung pinagpapanood ko sa TikTok. So, nakita ko tong bumibili sila nitong ganitong brand ng napkin. Try ko lang kasi meron daw siyang cooling effect. Ayun o, cooling fresh. And then, bumili rin tayo ng mga tom yum packets para matry natin magluto. Polen honey, ito. Dami bumibili na ito, nakikita ko kahapon. Bilang gaya-gaya tayo, bili rin tayo. Tapos, meron akong nakitang mga QP na kakaiba, wala sa Pilipinas. Itong QP truffle, tsaka itong QP cheddar cheese. Sabi din nung beshi ko na galing ng Thailand, bili daw ako nito. So, dahil masunurin tayo, lahat ng binili niya, binili ko rin actually. Tapos, itong kakaibang flavor ng Lay's. Yung maliliit lang para makapag-share tayo. Tapos, hindi pwedeng walang Thai milk tea. Tapos, umila ako isang pack ng noodles na hindi ko alam yung brand. Kinuha ko lang. And then, syempre, bumili tayo nitong mga ganito. 39 siya doon. 39 baht ang isa pa. Ito, bumili tayo nito. Ito yung paborito ng aking malabs. Ayan. Pasalubong ko kay Jello. Magsawa ka. Kakain ng squid na yan. Tapos, dahil umuulan-ulan nga dito sa Bangkok, bumili ako nitong raincoat kasi ang cute. Ano siya, disposable na raincoat. Tapos, kasi nga, kahapon, yung payong dun, parang 250. Sabi ko, amin ko naman kasi yung payong, bibigat lang yung luggage ko. So, raincoat yung binili ko. Tapos, ang galing ko, iniwan ko rin siya. Kanina umulan, bumili ako ng payong sa Chatuchak. Tapos, syempre, hindi pwedeng mawalan ng pasalubong ang aking Scarlett. So, bumili tayo nitong Mio Gold. Alam mo, meron nito sa Pilipinas, pero wala lang. Ibang Thailand eh. Ayan. So, yun lang ang mga napamili natin sa Big C kahapon. Hindi ko pala nabilang yung dogs. Sorry po. Sorry po. Bibilang ko na lang sila ng treats. Anyway, ayan yung sa Big C na napamili natin kahapon. At dahil naka-worth parang 2,000 ako, 2,000 something, dahil nga bumili ako ng luggage. Tapos plus itong mga items na to, meron akong tax refund, pero hindi ko pa na-check. Binigyan na nila ako nung paper, papakita ko na lang yun sa airport bukas. Pero baka mga 5% yun. Tapos, today is my last day. So, pumunta lang tayo ng last stop ko kasi is Chatuchak. Pero duman tayo kasi ng Gump Aries. Doon minabili ako ng mga ganito. Oh, ang cute. Basta, lahat ng pusa, huwag niyong pakita sa akin kasi bibilin ko yan. Oh my God, ang cute. Sanrio. Ay, cute na Hello Kitty, oh. Pusa siya, pusa. And then, sa Chatuchak naman, Chatuchak, tama ba yung basa? Moving on, bumili lang tayo ng mga, syempre bumili tayo ng mga ref magnet. Tapos bumili lang ako ng mga shirts na pusa. Para sa akin to. Naghahanap ako ng mga I love Thailand, ganyan-ganyan. Hindi ako makahanap tapos biglang umulan. So, hindi ako nakabili ng mga I love Thailand shirts na nire-request ng aking madam. Ito, may nakita ako doon na ganito. Elephant dress na Madam Shi. Yan na binili ko kay mama. So, hili tayo ng additional na mga ganito dahil nga marami tayong papasalubungan nito. Syempre, yung ating mga bata-bata sa bahay. Yung mga bagets, bibigyan natin ito yung mga bagets. Hangin lang yung mga napamili ko sa Bangkok. Ilalagay ko na lang yung mga price, ganyan. Try ko yung best ko.
sana ma-edit ko to. Tapos, yun lang. Yun yung haul, Bangkok haul ko. So, kung may magustuhan din kayo na ilistan nyo na. Kasi, malilito kayo, promise. Malilito kayo pag pumunta kayo dito, hindi nyo alam yung bibilin nyo. So, kung ako sa inyo, ilistan nyo na yung mga gusto nyong ipamili, gusto nyong bilhin bago kayo pumunta sa isang lugar para hindi rin kayo nag-hoard kagaya ko. Alam mo, minsan ka lang kasi nakakapunta sa isang bansa. So, parang gusto mong lahat bilhin, ganyan. Tapos kasi mostly yung magagawa talaga dito sa Thailand is puro talaga shopping. So, ayun. Kaya kung ako sa inyo, kung ayaw nyo mag-over baggage, lista nyo na yung mga gusto nyong bilhin. Para din, pag nakita nyo na, tip ko lang din, kapag nakita nyo na siya sa isang lugar, and feeling nyo mura naman, bilhin nyo na. Para hindi na kayo mangangarang maghanap pa. Kasi, yun nga, sayang yung unang araw ko dun sa 100 baht store. Mura na pala dun. Sana pala dun ako namili. Ayun lang. Hey Gorge, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and see you on the next one. Bye!